Palibhasa'y hirap silang igiba ang mga aral na daladala ni Brother Eli Soriano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. Narito ang kanilang mga paratang. Kailan na yun? Ano sa palagay mo? Bakit ganyan ang ginamit naman tanong ni Mr. Soriano? Naghahanap ng tabla. Naghahanap ng tabla? Opo. Kailangan pa bang maghanap siya? Aba, hindi na, Mr. Soriano. Hawakan mo lang yung mukha mo. Ganun na yun. Tabla na yun. Ang narinig po ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Soriano, si Navales at si Reste. Parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawang yun. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang kanilang paninindigan. Yung 20,000 miyembro niya. Totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Soriano. Sa maikling salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos, kinukutungan pa. Ayun, na mga nanonood sa pagkakataong ito, hindi ko namin sinisira si Mr. Soriano. Walang dahilan At wala na tayong sisirain doon sa tao sino naman ang mag-isip na kapatid na kahit naman napakabugok na kamukha na kanyang mga alala, hindi siguro iisipin yung ganun Alam po ninyo, mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Kaya kung ano-ano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. Narito ang kanilang mga paratang. Kaya hindi po dapat isama ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip Masama ko yun. Hindi ba? Kaya makikita natin hindi masyadong pinaggagagamit. Sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na rin May mga tinatawag pong slightly used. Slightly used nga lang. May karugtong po dyan Sinasabi na iba. Ngunit, totally damaged. Yan ang mahirap Slightly used, pero totally damaged. Ba't siman naman yan? Talagang siman naman ito si Mr. Soriano Si Manloloko, si Bandarambong, si Mangungutong. Talagang siman yan. Pero ang ibig mo ba sabihin niyan, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang mayroong sugo, nagpapakilalang sugo pero gago. Hindi lang sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga yan. At patutunayan namin na ang numero unong sinanong sugong gago at tarantado pa. Ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Parang ang kausap natin ito bangag Palibhasa'y hirap silang igiba ang mga aral na daladala ni Brother Eli Soriano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli sa mata ng ating kapwa. Oo. Nang-hostage na. Kung ano-ano, kung sino-sino hino-hostage Siyang nang-hostage, kapatid na. Hindi lang po yan. Extortionist. Oo. Isipin niyo yan, mga kababayan, kaya nga kung doon sa Mindanao merong abo sayap nang-hostage may mga commander commander robot dito merong Commander Eli nang-hostage din doon dinadala yung kanya hino-hostage sa Apale. Kaya karaniwan nakikita natin baliktad yung collar, kapatid na mga pasyente, yung mga nag-o-opera doon sa operating room pero kung lalakad-lakad sa kalye baliktad ang collar. Ito si Mr. Soriano hindi nga baliktad ang collar pero ang baliktad naman iisip. Ayoko naman sabihin sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Lumilitaw ngayon. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na, minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi nga sa iba't krimino, inuutangan. Gabitin na natin. Minumulestya sapagkat alam naman natin, di babayaran ni Mr. Soriano yan Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago. Yung amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Palibhasa'y hirap silang igiba ang mga aral na daladala ni Brother Eli Soriano. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga ministrong ito upang mapasama ang imahe ni Brother Eli
sa mata ng ating kapwa. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Nakakulimbat ha. Oo, 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Bakit? Ayaw mo nung nangrarakit, nanggagancho. Opo. Tuso ka talaga. Alam mo, hindi ba panloloko yan? Nakakaawa naman, napatulan mo yung bali. Kapatid na rin lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot Dahil pag pinakamalaking pisti. Hindi pa Ito si Mr. Soriano, pag pinakamalaking pisti. Ngunit mahusay palang magpaimbabaw ang mga ministrong ito. Ganito sila mag-display ng kanilang kaplastikan. Kaya nga itong ating pag-aaral, mga magulang at mga kaibigan, hindi ho ito personal. Baka sabihin na naman ng mga manggagawa ni Mr. Soriano na may personal tayo. Hindi po. Lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot Hindi sila nagkasya sa kanilang mga pagpaparatang, sa kanilang mga paninirang puri, sa mga salitang mahahayap na ibinabato kay Brother Eli Soriano. At narito, ang lalo pang mabigat. Dumating ho ang Sabado ng madaling araw. Eto na itong napakaraming mga lalaki na may mga daladalang mga high-powered na armas na nagpunta ng madaling araw, Sabado, February 2, doon po sa convention center namin sa Pampanga. Ito ngayon ay piniplayback nila dito sa ating video. Pakita na natin, tuloy nyo yan. Ito na ho yung insidente na naging putok na sa balita, sa TV, sa radyo, sa print, ng pagsiserve nila ng warrant naman, madaling araw na po yan ng Sabado. Nung mag-serve sila dito sa Estrata, that was January 29. Kinabukasan ay anong araw nun? Miyerkules. Miyerkules, hindi sila nag-serve. Huwebes, hindi sila nag-serve. Friday ng araw, hindi sila nag-serve. Sabado ng madaling araw na po ito. Pansinin niyo po sa inyong mga TV screen ang oras at ang petsa. Naghihintuan nga yan ng pagparada nila, pumuposisyon Yan, madaling araw yan, tatandaan po ninyo ng Sabado, 2 ng Pebrero, taong 2002. Alas 3:20 na sa camera. Nag-umpisa yung footage ng 3:18 Ayan, dun sa camera. Sino itong mga taong ito? Sila ba kaya'y NBI agents? Ito na ngayon ang L300 van. Ito na po yung mga bumababa ngayon na sakay nito. Pales, nakita nyo ba yon? Teka, kindly freeze that. Pwede mo i-freeze yun? Yan. Nakita nyo ba kung ano yung mga nakasukbit na yan? Ang isinasakbat niya para doon sa ating mga taga-subaybay sa radyo ay ang bandolier ng bala ng IM-203. Yun po ay grenade launcher yan. At yan ay nandito rin, nakunan din natin ng still camera. Pero tingnan nyo, nakabulibol sa katawan niya. Bandolier yata ang tawag dyan Yung belt na yun na kinalalagyan ng mga malalaking bala na yan. Team leader doon. Yan ang plate number, UPX 969, isang L300 van. Talagang sila, alerto sila at naka-condition 1 sila, kapatid na Josel. Ibig sabihin nun, pag condition 1 ay ready to fire yan, yung kanilang mga armas. Oo. At yung mga tao nila niyan, kapatid na Dani, to add, ay naka-deploy na yan ngayon. May mga nakababa na doon sa kabila. Doon sa side ng compound natin. Tingnan po ninyo yung isa na yan. Tingnan mo, nakapwesto na yan. Nakala mo makikipagbarilan na. Tingnan nyo naman.